Diyos ko, ano ba ito? May bumabanat sa akin. Anong post ko ang binabanatan? Ano daw? Ang title, anong nangyari sa sasot? Kala ko pa pabor. Where is your... Ano daw? Ano daw? Pabor, nung December, pabor ka sa Chacha. Oh, pabor nga ako. Yan yung mga hindi makasabay sa usapan eh. O nga, ikaw nga, i-play mo nga ito. Hanapin mo to. I-send ko sa'yo, ha? Ito yung mga yung... Parang nakita ko na yan. Itong Silver Boy, sino ba to? Bakla, sino ba itong mga... Ito yung mga pinatatapat nila sa akin? Diyos ko. Ewan ko lang, na parang... Ano ba, RJ? Ikaw inaasahan nila. Kita mo yung mga pinalit sa'yo. Diyos ko, Lord. Ano ba to? Teka, sige. Panoorin natin si Kuya. Lip popper? Ano ba to? Asa na siya? Teka, wala man lang ba magmi-meeting and magbibigay man lang ng organic na sasabihin, di yung parang bahala ka na, sige, banatan mo. Oo, ano ba yan? Tapos feeling nila masasaktan ako or whatever, na parang, mga Bex, Diyos ko, Lord, my God, wala nang bago, wala namang bagong binabato nyo sa akin, mag-8 years na. Pare-pareho, Diyos ko, Lord. Alam mo yung mga tipong, syempre pag maumpisa mo, first year vlogging mo, masasaktan ka. Second year, masasaktan ka pa. Third year pa lang. Pag third year, bakit pare-pareho na lang yung sinasabi tungkol sa akin? Panoorin nga natin to para meron naman tayong pagtatawanan. Okay. 3 minutes and 22 seconds lang naman eh. No. Ay, teka. Lakasan mo naman. Diyos ko, huwag mo naman saluhin. Sorry. Eto na. Okay mga kaibigan. Pasensya na kayo sa poses ko. Pause ako Sas Rodando Saso. Pag-usapan natin yan mga kaibigan. Madam, anong nangyari? Nung palang Disyembre, suportado mo ang charter change. Ano nangyari? Bakit ngayon ay kontra ka na at bumaliktad ka na? Question. Ikaw ba ay nabayaran? Sas? Nabayaran ka ba? Bakit? Kasi, ganyan lang naman yan eh. Kung meron ka ng inisyal na opinyon, kung meron ka ng puntong pinapaniwalaan, pinaninindigan, dapat, kung may paninindigan ka, kung ikaw ay may isang salita na mahalaga sa iyong reputasyon mo, hindi ka dapat magbabago ng iyong statement. Tapos, ang mali ko lang. Asan ko binago yung statement ko? Sino ba itong tangang to? Silver Voice? Boxing daw ang ano niya, ang content. Rapper. Mga Bex, yan na yung... Grabe naman yan. Naghahanap na kayo ng mga bagbabayad para tirahin ako. Ganyan. Ang pangit. Girl boxing. Wala na 45,000 followers kasi. Ilan? 145,000 followers kasi. Okay. So, 145,000 followers. Ang content niya, boxing. So, malamang, yung mga nakikinig sa akin, yung mga nakikinig sa kanya, hindi nagpo-follow sa akin. So, ano ba ginagawa nila? Ma-prevent yung mga followers niya na makinig sa akin? In the first place, hindi naman sila nakikinig sa akin talaga dahil nga pina-follow nila, kaya pina-follow yan, ay boxing. Ikalawa, yung mga followers ko, hindi mo sila madidengoy-dengoy ng ganyan dahil lahat ng followers ko, alam nila ang aking opinion mula 2016. Ganyan, kaya ang mga followers, parang hindi kasi nila naiintindihan ang political vlogging, no? Ang political vlogging, pag nagkaroon ka ng following niyan, okay? Pag ikaw ay nag-iba ng posisyon at hindi mo ito napaliwanag na maayos kung ba't hindi ka nag-iba ng posisyon, makikita mo yan sa comment section ng vlog mo. Babaruruting ka talaga nila yan, ganyan. Correct. Pero ito mga ganito na nag-hire kayo ng vlogger ng boxing para sabihin wala akong kredibilidad. Nakuha pa niya, December 13, 2023 na. Kailangan ako nagbago. I am actually for charter change.
Actually, kung kunwari si Martin ngayon, sasabihin niya, yes, let's move to federal parliamentary system. And I will be there. I will explain. Di ba na parang, sabi niya, December 13, 2023, itong posisyon mo. Bex, alam mo, boxingero, ano to, boxing ang content. Kuya, 2000, ano ba, kailan ako nag-umpisa nag-advocate ng federal parliament? December 2015 pa ako nag-advocate ng political reform. Tapos sabi pa niya, charter change, pero hindi niya maintindihan, ano ba yung papalitan sa charter? Hindi niya maintindihan yung, if the constitutional reform agenda of the House that will be pushing for will include shift to parliamentary system, I am all for it. So, hindi niya naintindihan. Yung ano if, yung ano? Hindi niya naintindihan yung if. Shift to parliamentary system. Oo. Na parang, Joey, ano mo to ano mo lang tong section na to, mag-repost ka ng itong pinag-usapan natin. Hindi niya naintindihan. Kasi nga naman kuya, kung boxing ang content mo, tapos nagdi-discuss ka ng charter change, sino maniniwala sa'yo, be? Oh, patuloy natin. Kasi ito naman si Silver Voice. Silver Voice, pagka hindi mo alam, huwag ka nakikisaw-saw. Wow. Ayan, tuloy natin. Screenshot. Di, ano ka ngayon? Ayan, tuwan-tuwa siya sa screenshot niya. Teka lang ha. Ninindigan ka. Kung ikaw ay may isang salita na mahalaga sa iyong reputasyon mo, hindi ka dapat magbabago ng iyong statement. Ang mali mo lang, na screenshot. Asa yung bagong statement? Ang mali mo ako dito. Tuwan-tuwa siya. Tuwan-tuwa siya, nagkamali ka daw kasi na-screenshot. Ayan. Pero kuya, nasan yung bagong statement? Ako dito. Nasan yung bagong statement? Hindi naman niya na-screenshot. Hindi, na-screenshot niya yung luma, pero yung bago, hindi niya na-screenshot. So, ano yung basihan niya yung nagbago? Mga bakla, Diyos ko, sinasayang niyo yung pera ng taong bayan na nagbabayad ka nun ng ganitong vlogger. Alam niyo kayo mga nakikinig, ito yung pinapasweldo ng pera ng taong bayan. Napupunta sa ilaw. Ano yun? Napupunta lang sa ilaw. Kung asan man siya. Is that okay? Banat Bay, sino ba to? Si Banat Bay kasi nagpadala sa akin ito. Ipaakyat mo nga si Banat Bay. Banat Bay, umakyat ka. Joey, bigyan mo sa akin yung link. Papaakyatin ko si Banat Bay para ma-explain na sa atin niya tong ano na to, creature na to. Kung sino siya. Oo. Ano to, magbubote sa kanto yan. Uy, grabe ka naman, Banat Bay. I-send mo nga sa akin yung link. I-send ko kay Byron. Link sent. Oo. Diyos ko, Byron, umakyat ka ha. Huwag ka umarte. Oo, parang nakumpront ako na rin siya. O ba niya ako tinatawag na amuyong? Diyos me. Ano daw yung nabago ko? Okay, play. Baka naman meron siyang ebidensya yung nagbago daw ng statement. Oo. Meron pang natitirang 2 minuto. So, tingnan okay, natin. Okay, ito naman. May bago kayo ano ka ngayon? People will question your credibility. Sas. Di ba? Bakit na, ano ba? Magkano ba bigayan? Di ba? Bakit biglang bumaliktad ka na at ngayon kinukontra mo na ang charter change? Pasensya na ako sa boses ko. Bakit nung Disyembre, nakaraang Disyembre, ikaw pa mismo ang talagang... Okay, paulit-ulit na lang yung sinasabi niya. Humihimok kay House Speaker Martin. Punta ka ng Facebook ko. Tigilan, Diyos ko, pa ulit-ulit na lang. Romualdez, upang isulong ang chacha. Hindi na naintindihan. Ay, Silver Voice, pag di mo naintindihan, wag kang Hindi nga, kasi nga bayad yan. Kaya siya nagko-content. Hindi niya nga naiintindihan, girl, kung anong nangyayari. Pagkatapos siya pa yung magsasabi. December yan. Meron lang akong bagong post. Punta ka ng bago kong post. Sige, go. Meron pa, girl. Eto. Hindi, meron pa. Up. Hindi. Tuloy-tuloy ka lang sa baba. Tuloy ka lang sa baba. Okay. Dapat down. Down pa. Down. Okay, down.
Dahan-dahan lang, girl. Sige, down pa. Down pa. Down pa. Sige pa, meron pa ako. Down. Sige pa. Sige pa, girl. Huwag ka matakot. Baka lumampas. Huwag ka matakot, girl. Oh, sige, down pa. Down pa. Ay, ito, Ayan. I'm an ardent supporter. Oh, ayan lang, oh. Palakihin mo nga yan, Inday. Ayan. Palakihin mo nga yan, madam. Control++. Ay, ano bang ginawa mo, girl? Baka may makita sila mga picture ko dyan na hindi dapat makita. Bakit pumunta ka ng... Okay. Bakit na ano? Nag-iba yung format ng page. Oo, akala ko pumunta ka sa aking mga private picture. Ay, sino si Sandro? Charot. So ikaw, Silver, makinig ka. Anong pinagsasabi mo, nagbago? Nasaan yung nagbago? Oh, sige. Diyos ko, dahil bakit ito yung mga content creators sa kinukuha nila? Wala na quality? Ayan, oh. Oh, pakibasa nga, biological woman. Ayan. I am an ardent supporter of constitutional reform, especially reforming the political system to make it more efficient and responsive to the needs of the 21st century. What we should do is to strengthen the political voices that will shape this reform process towards a better end. The Duterte should lead the national party of like-minded people of what that shape could be. A firm ideological basis is necessary. If Martin Romualdez is the necessary evil to make that reform process happen, so be it. From a strategic standpoint, one should not just be reduced to being a reactive force, but a proactive movement. The bottom line is the 1987 Philippine political system is not good for us in the long run. Period. Ano yun? Gusto lang talaga nila yung sira. Alam mo yung parang, mga be, hindi ba kayo matulong magbasa ng English? Di mo kasi naiintindihan ni Ito yung problema kasi doon sa mga yung mga nakikisaw-saw na hindi naman nakakaintindi ng mga political concepts. Hindi, ang nakaloka kasi, kasi sila, gusto talaga, kasi nga, ang gusto nila sa akin is, tirahin yung credibility ko. Meron talang nakarating sa akin, no? Isang orange na ahas sa na nasa House of Representatives. Tapos galit na sila sa mga vlogger. Tapos naghahanap sila ng pang-EM. Kaya sabi ko, paano ako naging anti-chacha? Ako nga ang gustong-gusto ng mag-political reform. Kaya itong mga to, dito si Banat Bay kasi meron siya important information. Ayan, Banat Bay in the house. Meron siya important information tungkol sa mga to dahil kilala niya itong mga to. Dahil ano ba to? Banat Bay, ano ba content nito ni Silver? Anong pangalan niya? Silver Fox? Silver Camera? Kilala mo siya, Banat Bay? Hindi. Pero meron kasi akong alam tungkol dyan. Ito talagang hindi ito galing sa kung ano mang bulang ahas dyan o ano man. Ito galing ito mismo, doon mismo sa kanila. May lumapit kasi sa akin kasi di ba alam niyo naman nasa music industry ako. Dati akong, hanggang ngayon pala, manager pa rin ako ng band, ng grupo ko. And, di ba rapper ka rin dati? Rapper din. Rapper-rapperan. Pero actually, lumapit talaga yan. Sabi nila, may isang ahente. Di umano, si Boy Toyo daw yon. Ahente ho siya na naghahanap ng mga vloggers na para kay speaker. Okay? So, nagpapaalam nga itong isa sa akin kasi sabi niya, Banat Bay, wag mo naman akong babanatan pagka nagpolitika ako. Sabi ko,
Depende. Eh kung hindi kasi siyempre kung sisiraan mo si BP Sara ay talagang magkaibigan tayo pero wag babanatan kita, papasinungalingan ko 'yung sinabi mo. As in ganon literal. Lahat ng mga so yan, expected ko na yan. Kinausap ako nito nasa ano ako nito nasa November. Tinanong na ako nito, sabi niya, paano, anong advice mo? Sabi ko, kung pupurihin mo lang naman si Romualdez, bahala ka, nasa sa'yo yun. Basta wag na wag kang magpapakalat ng fake news laban sa mga Duterte, sa mga vloggers, or else tatamaan ka talaga, hindi mo kakayanin dahil matatalino ang vloggers ng Duterte. Yun ang sinabi ko. Kaya nakita ko na naglabasan to isa-isa na to. Naku po. Tama si Sas. Perfect yung sinabi ni Sas. Ang laki ng budget niyan. Ang laki ng budget niyan. Kasi nga, ano yan di ba nga meron pa nga sila yung Joey, di ba nakita mo yung Viber group na ang parang isa sa mga moderator ng Viber group nila, yung nagbibigay ng 30,000 per month. Si Nino Barsaga. Hindi 30,000 mababa yun. Hindi yung sa mga maliliit lang, yung mga maliliit na yung following. Hindi, bukod pa siya yung handler. Yung 30,000, yun yung binibigay niya sa mga nakukuha niya. And it's a group, parang marami sila doon parang mga 15 yata yun yung binibigyan ng 30 per. Siyempre, yun na lang yung nabibigay niya doon. Malaki cut niya doon, banat, no? Siyempre. Ako doon, makahingi ng grocery sa akin yung animal na yun Buwan-buwan yan, umuwi sa Maynila, humihingi ng pang-grocery yung animal na yun Para daw sa mga, yung para ata sa mga lalaki niya. So, ngayon naman, itong mga to, sina Silver, anong pangalan nito? Ano pala Boys? In fairness naman, sikat sila doon sa kanilang crowd. Sa kanilang niche. Oo, sa kanilang sikat talaga sila sa kanilang crowd. Kaya lang, tama rin naman si Sas, yung mga crowd nila, hindi naman talaga manunood dito yun What's the point of, alam mo yung anong punto, bakit mo kailangan pang kumbinsihin yung crowd mo? Pag tiningnan nyo nga yung messages, tingnan nyo yung mga comment doon, naiinis pa sa kanya Kesyo ba't ka pa sumasaw-saw sa politika? Ganon Instead na natuwa sa kanila dahil binanatan si Sas, naiinis pa. Kasi pina-follow nga sila dahil ito daw ay boxing ang content. Oo. Malamang naman yung mga nanonood yung nagpa-follow naman sa kanya, malamang hindi naman nagpa-follow sa akin yun. Hello, boxing. Unless of course mahilig sa politika din yung at DDS yung following niya. Mas malala yun. Kung DDS yung follower niya, tapos pina-follow siya dahil sa boxing, tapos pinapanatan niya yung mga DDS vlogger. Actually, 145,000 followers siya, pero ang liit ng engagement niya. Pero rin yan, walang, yung mga audience niyan, mga tambay sa kanto, walang butante dyan. Hindi ko nga alam ba't kinukuha pa yung mga ganyan Walang sense Gusto lang maingay. Alam mo yung yung mga, actually may pagkaganito si Tambay. Yung gusto niya, para siyang pinupuri lang ng tao. Ganon. Kasi wala naman talagang essence to get yung mga ganyang klaseng vloggers. Walang nadudulot na maganda sa kanyang political career. Teka. Eto na. Ayan. Tapusin na natin. Tatapusin natin ang video ng boksingerong content creator. Dex, hindi ko kinaya to. Okay. Ayan. Andito na tayo Ayan. Okay. 50 yan. People will question your credibility. Sas, di ba? Bakit na, magkano ba bigayan? Di ba? Bakit bigla bumaliktad ka na at ngayon kinukontra mo na ang charter change? Pasensya na uli sa boses ko. Bakit nung Disyembre, nakaraang Disyembre, ikaw pa mismo ang talagang nag-encourage, humihimok kay House Speaker Martin Romualdez upang isulong ang chacha, ang charter change. Bakit all of a sudden nagbago ang pananaw mo? Hindi kaya sabi nga ng tropa mong si Banat Bay, hindi kaya isa ka ng jukebox na kapag hindi ka nahulugan ay hindi ka kakanta.
Di ba? Ask yourself, Sas, bakit kanyo? Kasi kapag ikaw pabago-bago ka ng tono, pabago-bago ka ng kantang inaawit mo, you know, people will notice that. Ano ang magiging resulta niyan? It will affect your credibility. Yung paninindigan mo, yan yung sinasabi, uy, nung nakaraan, ganyan ka, ngayon, nandito ka, bumaliktad ka, wala ka palang paninindigan, wala ka pala eh. Kasi, ako, hindi ko iko-kompromiso yan, let's say, you know, kung ako, sa akin lang ng mga opinion, hindi ko iko-kompromiso ang aking personal na pinaniniwalaan or opinion sa mga taong lalapit sa akin at, hoy, gawin mo to, ganyan, ganyan. Hindi po ganun. Kasi, ikaw mismo sa sarili mo, alam mo yan, Sas, alam mo yan, ikaw mismo sa sarili mo, masasabi mo na wala ka ng paninindigan, wala ka ng kredibilidad. Bakit? Nabilig mo. Aray, aray, yan po. Real talk yan. Ano lang? F&N talk. Nabili ka na pala, Sas eh. Nino. Okay, nga. Ano daw? Tapusin natin. Ayan, ano na lang. Oo. Diba? Nabili na ang kaluluwa mo. Yun ay kung totoong ikaw ay nabayaran. Ngayon, kung hindi ka naman, kung ikaw naman ay itatanggi mo ang mga pagatang na ito, kung hindi ka nabili, bakit bigla na lang nagbago ang statement mo? Yan. Yan. Ano ba yung Ang namin ng kasagutan ni Sas Rogando. Well, ikaw naman, hindi naman kita masyadong kilala. Well, mga nagtanong lang sa akin. Okay, pakisagot nga. Silver Voice 2. Okay. Nakita niyo yung ano niya, yung hindi naman kita masyadong kilala, pero involved siya dun sa Oh my God! Nakita niyo na kung paano sila binabayaran ng mga politiko. Kasi ano daw yan, guys? Boxing ang content. Tapos, sabi niya, nagbago daw yung statement ko about constitutional reform. Pero kasi hindi ata nakikita ng ibang mga tao dito na just recently, yesterday, is meron akong statement about constitutional reform. That I am for constitutional reform. Ano sila, no, madam, no? Parang Yan kasi yung ano eh, yan yung hirap kapag ka, hindi mo naman naiintindi. Sa totoo lang, no, mahirap maging political content creator eh. Si Sas kasi ako kinoconsider ko talaga si Sas as scholar eh. Na she's not just a content creator, a political content creator, but Sas is also a scholar, okay? So, kumbaga, pag political content creator ka kasi, ang puhunan mo dyan is understanding the political landscape. You know, eto hindi mo maaaral sa school to eh. Hindi mo lang basta maaaral sa school because this is something that you should be sensitive about. Observe. Changes sa policy. Yes, you have to observe. And you really need some time to observe all the happenings. Ganyan. Sabi ko nga, may mga nagtatanong sa akin na parang, Miss Joey, bakit ang dami mong alam sa politics? Hindi ko inaral sa school yan. Okay? Hindi ko inaral sa school. May degree ako in political science, pero hindi ako political observer dahil meron akong degree in politics. It is because... You just observe. Yeah, because I am a political observer. I have been looking at about the different developments sa policy and things like that. It just so happened na sa household namin, sa dinner namin, ganyan yung mga pinag-uusapan. And so may mga puhunan akong may mga puhunan akong diaryong nabasa ko simula nung natuto akong magbasa hanggang ngayon. Yarn. Ang problema, ang nakakaloka kasi nito, Joey, no. Ipapayo ko lang sa media team ni Martin Romualdez. Martin, media team mo. Okay? Pitikin mong itlog. Okay? Eto. You cannot just pay someone and ask them to talk about politics? Ito lang, no. Ang gawin mo sa kanila, Martin. Kasi semplang yung media.
team mo, Martin Romualdez, kahit itanong mo to kay RJ, maniniwala sa akin yan. No, kahit hindi kami magkasundo ni RJ, alam namin ang tama o maling mga strategiya ng communication. Okay? Una-una, People's Initiative kahit nagkaroon ng reklamo ang mga tao, inactivate niyo si Jam Magno. Ang sinabi ni Jam Magno, hindi po kung nakakatanggap po kayo ng ayuda, hindi po yan bayad kundi incentives. Diyos mio, Martin. I'm pretty sure, no, sa taas ng pinag-aralan mo, alam mong isa itong malaking katontahan. Tapos ngayon, imbis na itong mga taong to, ipagpaliwanag ninyo, I'm with you na kailangan baguhin ang Constitution. I am actually with you. Tapos, actually, of all the vloggers, isa ako sa malaking advocacy ko na yan, yung constitutional reform. Kaya nga kami magkasundo ni Orion dahil magkasundo kami dyan sa constitutional reform. So if there's anyone na hindi nyo dapat tinitira ng mga bayaran ninyong basahang vloggers about constitutional reform, siguro ito yung mga vloggers na matagal lang nag-advocate dito at pinapaliwanag ito sa mga tao sa lengguwahe, sa wika na alam nila. Kaya itong mga media team mo, Martin, sinasayang ang pera ng taong bayan dahil itong mga vloggers sa binabayaran nila, imbis na nagpapaliwanag sa tao kung ano ang constitutional reform, ano ang mali sa 1987 Constitution, ang ginagawa ninyo ng media team mo, Martin Romualdez, okay, itong mga binabayaran yung mga to, is tinitira nyo yung mga tao. Mali yan. Malalong mate-turn off yung mga tao sa social media sa ginagawa ninyo at hindi na nila maiintindihan kung ano nga ba talaga dapat baguhin sa Constitution. True. Di ba? So Ayun. ano nga yung kasi halimbawa tinanong yung mga pinapapirman kasi ang dami-dami nang dumadating sa amin, iba-iba yung mga pinagsasabi ng reforma, yung isa magiging batas na raw ang tapat at AIX at saka tupad. ang AIX at tupad pag napirmahan, pag nabago na ang Constitution. Tapos yung isa naman, pero doon sa pinapapirmahan, ang gustong pabago is yung procedure ng pagbabago ng Constitution. Amendment. Oo. Correct. Ayan. Ano yan? Ikaw, Joey. Ayun. Teka, bago ako bumalik, kasi nalit yung sorry James L. Sabi niya yung government-issued credit card ba ang pinambayad ni Mocha sa kainan ng Mocha Girls and her gang? Travel voucher will prove it. Wala, let go na natin yan. Let go na natin yan. Actually, ang sabi ni BL dyan, parang konektado pa yata yan kay kay Doc Badoy na issue Gusto raw niya may interview si Doc Badoy. So, hayaan na natin yan. Ayun. Well, yun nga. Yung parang ang sa akin, parang I think itong mga itong mga politicians na to, you cannot just get people and talk about politics. At pagkatapos, ako sa totoo lang, sabi ko nga, isa sa mga reason why I continue on in vlogging is because binabanatan ako Binabanatan ako lagi Binabanatan ako lagi. Nung mga kakamping. As in, binabanatan ako, pinepersonal ako, ang dami. So, I kind of felt na, hindi, itutuloy ko to. Kasi pagka huminto ako, di masaya kayo, diba? Di masaya kayo. So, actually, yung ginagawa ninyo na personal attack, yung mga ginagawa nyo na paglabas-labas sa mga personal circumstances ko, ganon, that keeps me that keeps me going on. 'Di ba? Yan yung nagpapatakbo sa akin sa totoo lang. Hindi nyo naman ako mabibili. Hindi nyo, yung mga tao may prinsipyo, hindi nyo basta-basta mabibili. Pero kung babarlahurain nyo kami sa mga personal na bagay, diba, hindi ko talaga kayo titigilan. Parang itong boxing content creator, parang,
advocate ka ng constitutional reform? Saan ka ng mga debate, di ba? Parang ano Ah, mo? kuya, 2015 pa ako nagsusulat about constitutional reform. Mm-mm. Nakita mo ba yung mga content ko about constitutional reform? Tapos sasabihin mo nagbago. Wala kang nakitang ebidensya na nagbago ako na ayoko na ng constitutional reform. Ang Diyos ko Lord, yung media team mo, Tambi. Ano bang oh my God. Alam mo yun na Diyos mio, nakita alam mo kung sino unang papupuna sa akin kung nagbago bigla yung pinagsasabi ko. Ayan sina Joey, oh. Ayan, oh, di ba? Ayan sina Joey. Nung bumaliktad nga ako kay Marcos, nagulat nga sila eh, na parang, hala, anong nangyayari kay Sas? Anong nangyayari? Sila mismo ang gagawa ng content. Ayan yung mga vloggers na nagpa-follow talaga sa iyo, manuloka. Bakit ganyan na yung position? 'Di ba parang si RJ, 'di ba kino-content siya ng mga vloggers kasi nga na parang sandali sinusundan ka namin, bakit iba na yung sinasabi mo ngayon? Ano to? Anong eksena? Pero yung ikaw na siya na mismo nagsabi na hindi ko naman to kilala, no? Pero bakit nagbago yung posisyon mo? Parang Sali ka sa usapan. Taga dito ka ba? Saan ka nakatira? Hindi, parang constitutional reform? Parang kailan ka naging boses ng constitutional reform, kuya? At ikaw talaga ang tagapagsabi, di ba? Na isang political content creator or ang isang social media personality, political social media personality ay nagbago ng posisyon? Oo, na parang paano? Kasi this is for Silver Voice and sa iba pang mga kagaya nito na mga when you say nagbago ng posisyon, it requires that you understand the first position and the difference with the second position, idiot. Okay? Hindi mo pwede sabihin na nagbago ng posisyon kung hindi mo naman naiintindihan ang posisyon in the first place. Okay, spell constitutional reform. So, parang kaya nga na ang gusto kasi nilang gawin. Pero kita mo, 'di ba? Nagsilabasan sila ngayon nung nire-raise uli natin yung hindi mo pera 'yan. So inaano nila walang credibility, parang too late na. Para masabihin mo walang credibility yung hindi mo pera 'yan campaign. Dapat yung mga content creator ninyo i-explain ang importansya ng liquidation by certification ng Kongreso. Kailangan ma-convince ninyo, kailangan kunin nyo yung mga yung mga content creator ninyo. Diyos ko naman, inaano nyo yan, binabayaran nyo ng taong bayan, yung mga content creator na yan. Tapos galing yung pinambabayad nyo dyan, galing pa dun sa media relations allowance ninyo di ba? Sa MOOE rin naman nila galing yan. So, pera ng taong bayan din naman yan. So, ngayon, ang eksena is, wag kayong kasi hindi rin sustainable itong mga to eh. Kita mo, pagkatapos ng one content niyang yan, wala na yan. True. Hindi niya na ipa-follow through yan. Ang masama kasi is ang hindi niya i-discuss is yung issue ng constitutional reform. So mercenary vlogger ito. Yan ang tinatawag na mercenary vlogger kasi hindi siya nagpapaliwanag ng issue. Okay? Okay lang sana kung kinuha ka ni Tambi, sabihin sa'yo ni Tambi, oy, ipaliwanag mo naman ng constitutional reform. That's information campaign. You know, yan yung sinasabi kanina ni Banat. Sana kung information campaign ka lang. Pero pag bumabanat ka na ng mga vloggers, hindi mo kakayanin yan. So ngayon, which is ganun nga yung nila, ganun yung, di ba, nakwento ko na yun before, yun yung gusto nilang gawin kay Maharlika nun Nag-hire sila na nag-hire, sole job is to banatan si Maharlika. Di ba? Di ba? Kita mo, kung political vlogger ka, hindi ka papatol sa ganun. Correct. Kasi doon masisira ang doon masisira ang credibility mo eh. Bakit
bakit mo inaaway si wala ka namang anong point mo, 'di ba? Na pag gano'n. So ang niyan is ito, hindi nyo na-discuss yung constitutional reform. Ako nagdi-discuss ako ng constitutional reform 2015 pa. Tapos yung banat nila sa akin, bakit nagbago ang posisyon mo noong December 2000? Itong posisyon mo noong December Pero ang punto niya doon, si Romualdez. Hindi ba? Hindi yung constitutional reform. Dahil kung alam niya talaga na ang posisyon ko ng constitutional reform, dapat sinabi niya, bakit sa kahaba-haba na ikaw ay pro-constitutional reform, ngayon hindi ka na pro-constitutional reform? Kaso nga, girl, walang maniniwala sa kanya. Lalo na mga followers ko, dahil nga, alam ng mga followers ko na pro-constitutional reform ako. Ang malaki pang mali nito nila, Tambi. Yung mga ganitong kunwari, ganyan, content creator na si Silver Voice, binanatan si Sas, pagkatapos, kinakaladkad yung pangalan ni Martin Romualdez. Kaya obvious na obvious ko sino yung nagbayad. Kaya nga, diba? Yun na nga. Kasi kung totoo kasi talagang naniniwala ka ng constitutional reform, no? Tapos, alam mo, unang-unang titira sa akin kung ako ay nagbago ng stand ko about constitutional reform, na hindi na ako pro-constitutional reform, si Orion. At hindi nyo kailangan bayaran si Orion para magalit sa akin, no? Kaya nga ko is, I am actually pro-constitutional reform. Ang ko is, kailangan natin is, let's look at the process, no? We already know where we're going. We both want it, no? Pero repasuhin natin yung proseso. Yun ang problema ngayon, no? Na hindi maintindihan ng mga bayarang vloggers ni Tambi. Kasi nga, hindi sila engaged. Hindi ka makakakuha ng engagement ng mga tao sa isang issue if you yourself is not engaged sa issue na yun. Correct. And if you are not acknowledging yung talagang problema ng mga tao, 'di ba? Parang kaliwat kanan na lahat nagtatanong 'di ba? Bakit ganito? Bakit may ayuda kasama yung pirma? Bakit ganito? Bakit may 100? Bakit pagkatapos, 'di ba? You know, this kind of people sasabihin, ayuda, hindi yan ayuda. Incentive yan, 'di ba? Parang Di ba ito nga ilang beses natin pinag-uusapan natin dito. Mali kasi yung commercial. No? Kaya di ba pinatama ko nga kayo, magbigay kayo kung ang dahilan kung bakit hindi tayo nakakakuha ng foreign direct investment ay hindi dahil nakakapag-own ang foreigners ng lupa. Magbigay kayo ng instances na ganun yung nangyari. Diba? Kasi sinasabi ko sa inyo nga na hindi yan magiging paniwala at hindi yan mabibenta sa publiko kung wala kayong real life example na ganun nga ang nangyari. Kaya nga katulad ng pinag-usapan namin kanina dito, may mga manufacturing sa Cebu na umalis ng Cebu at lumipat ng Vietnam. Ang Vietnam po ay hindi ka po pwede diyang mag-own ng lupa kahit Vietnamese citizen ka pa. So, paano mo mapapaliwanag kung bakit sila umalis? Correct. So, yun yung tutumbukin mo. Ako naniniwala ako na dapat tanggalin yung 60-40, no? Pero yung pagdating dun sa lupa, parang wait. Parang, naniniwala ako sa 60-40 kasi ganun sa Vietnam, saka sa China, no? Full FDI sila sa mga special economic zones nila. Pero yung bigla mo sasabihin na kailangan mag-own sila ng lupa para bongga. Parang, wait. Bakit yung Vietnam? As a come on. Kasi yun yung as a come on. Parang, sabi ko nga the most important thing is that the process should be honest and transparent. Ganun. Pagdebatehan natin yung sa land ownership, pagdebatehan natin yung bukod sa pag-liberalize ng meron ba tayong dapat areas wherein we should closely look at the restrictions na itong mga areas na to dapat hindi to ang liberalization nito dapat is to a certain extent na. Ganyan. Yun yung pagdebatehan natin. I mean, that's the real deal reform. Ngayon, yung mga ganito na
yung mga nagpapakalat ng reforma, hindi, gusto namin ng ganito, gusto namin ng ganyan na, mag-agree lang tayo, ganyan. At tapos uupa kayo ng mga tao na kagaya ni Jam to whitewash yung mga nangyayaring bilihan ng pirma. My God, di ba? Kaya nga nakalagay, kita mo, di ba, yung screenshot na pinakita nitong binayaran nilang vlogger para atakihin ako, nakalagay doon is, if the constitution, sabi ko, if the change, ang sinabi ko noon, if the change would include a shift to parliamentary system, I'm up for it. Tapos sinasabi ko, bakit iba na tono mo? Wait, I'm still pro federal parliamentary system. Nung nag-usap nga namin ni Attorney Trixie, ewan ko ba kung nandun ka nung nag-guest ako sa kanya, sabi ko, pero may proseso. Halimbawa, yun sa federal, sabi ko na, okay, naiintindihan ko yung concern ng iba sa federal, so baka naman pwede nating i-explore yung special economic zones. Na mag-graduate ka, na meron kang na economic autonomy muna, and then eventually, pag na-hit mo yung mga milestones mo, eventually mag-graduate ka to political, magkakaroon ka na ng full federal form. So, hindi po yan kaiba sa gusto ko kasi pareho yung katapusan na gusto ko. Nagigets mo? So, ang problema natin dito is the means to the end. Siyempre, ito alam ng mga vloggers. Yung mga vloggers binabayaran nila kasi nga, this is already beyond their paycheck, Joey. Kaya mag-isip ng mas komplikadong bagay, di ba? Hindi na kailangan mag-isip. So, ayun nga nakakairit. Pagkatapos, ito yung mga makikipag-away sa'yo, makikipag-bardagulan sa'yo, parang, talaga ba? Kaya nga, parang, talaga ba? Kuya, talagang didebatihin mo ko ng constitutional reform? Sure. Kuya? Sure ka dyan, girl? Parang, yun na nga na parang, humanap naman kayo ng maayos na, sinasabi ko, parang, dude, I've been pro-constitutional reform, no? Napakahabang panahon. SB magkaibigan daw si Silver Voice at saka si Makagago. Edi sama-sama silang binayaran. So kumbaga talagang grupo silang, magbabarkada silang bayan. Oo, ito naman mga lalaking to. Alam nyo, kayong mga lalaki kayo na binayaran mag-content creator, nag-OnlyFans na lang sana kayo. Alam mo yon? Kasi just me, wag kayong biglang wag kayong biglang magiging political content creator, pero walang laman yung mga utak ninyo. Nirerespeto ko naman na gumagawa kayo ng boxing content kasi hindi ko kaya yan dahil wala naman ako hilig sa boxing. Pero, kuya, pag naging political content creator ka, hindi ka tatagal sa political blogging. Naalala ko to. Kasi di ba dun sa sa content niya, parang may sinabi siya dun na, isa ka ng jokebox vlogger. Alam mo yung jokebox vlogger? Tapos natawa ako. Parang, di ba galing kayo sa siya jokebox vlogger? Parang alam ko kinoment ni Ford Jokebox vlogger word galing kay Sasyan, tangengot tong boxing vlogger. Kasi di ba, una mong ginamit yan kay Vlogading? Di ba? Una mong ginamit kay Vlogading na ito si Vlogading jokebox vlogger naman talaga. Jokebox vlogger naman talaga si Vlogading. So ang eksena niyan, itong mga binabayarang vloggers nila, imbis na makatulong sa inyo yung mga yan, is lalong mapapasama. Kasi, ganito Tambi, kung ang intention mo talaga advice ko sa iyo to, Tambi, at sa iyong media team, kung ang intention nyo talaga is reformahin ang political system ng bansa para ito ay maging efficient at maging responsive ito sa mga challenges ng 21st century, I am all for that kahit ikaw pa ang magsulong. Yan ang nakalagay sa aking blog ever since. No? Diba? You'll never, yan ang aking
ano to? Yan ang aking posisyon, no? Mm. Kung yan talaga ang intention ninyo. Ngayon, kung yan talaga ang intention ninyo, dapat ang ginagawa ninyo is nagre-reach out kayo doon sa boses na talaga ng constitutional reform sa napakahabang panahon. Kung yun talaga ang intention ninyo, ang irepormahin ang political system ng bansa para maging efficient ito at maging responsive sa 21st century. Ngayon, kung hindi yan ang intention ninyo, ang gagawin ninyo is mag-hire kayo ng mga vlogger, gagamitin nyo ang pera ng taong bayan para sirain yung mga taong nakakakita ng kapuna-puna sa proseso ng pagbabago at sa kung ano ba talaga yung intention ninyo. Diba? Yun lang naman yun eh. Diba kung ang intention, kasi Joey, no, kung ang intention mo talaga is constitutional reform at gusto mo maging efficient ang political system ng bansa at maging responsive ito sa 21st century challenges, Bex, wala ditong kaakaaway kasi ang meron kang mission eh. Ang mission mo is reforma. So wala akong pakialam kahit kaaway ko pa to, hindi. Kung pareho kaming reforma ang goal, common ground namin to. Diba? Tama.